there is someone who really cares. Someone is knocking at the door. Someone is ringing the bell. Would you please answer the call and let him come in? Jesus is knocking at the door. Jesus is ringing the bell. Would you please answer the call and let Jesus in? You may be tired and lonely. You may think you're an outcast. You may be searching for an answer, but there is someone who really cares. Someone is knocking at the door. Someone is ringing the bell. Would you please answer the call and let him come in? Jesus is knocking at the door. Jesus is ringing the bell. Would you please answer the call and let Jesus in? Someone is knocking at the door. Someone is ringing the bell. Would you please answer the call and let him come in? Jesus is knocking at the door. Jesus is ringing the bell. Would you please answer the call and let Jesus in? Would you please answer the call and let Jesus in? Good morning, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa ating midweek service. Bago po ako mag-start sa ating mensahe sa gabing ito na ang ating nanamnamin, hindi ko na po kayo kakamustahin dahil alam ko po na nasa mabubuti ka po kayong kalagayan. And thank you so much po again for this opportunity na makapag-share ng word ni Lord at yung message niya para sa ating lahat. At let us pray po muna. Hallelujah. Lord Jesus, Heavenly Father, Mighty God, Mighty God. Lord, thank you so much po muli sa gabing ito. At muli po pinagsama-sama mo kami. Oh, hallelujah, na mag-aral o magnamnam ng iyong salita. Father God, itinataas ko po lahat ang
mga makikinig o manonood o magse-share dito sa aming midweek service, Father God, na ang prayer ko po is give us a wisdom, Father God, and give us spiritual hearing. Know that we can hear your voice, Father God, through the Holy Spirit. Oh, hallelujah. And Holy Spirit, please lead us and guide us. I'm lift up myself na linisin niyo po akong Father God na meron po kayong nakikita na hindi maganda, not good in your sight, Father God. Pakialis po, Lord God. I'm here, humble myself to you, Father God. Gamitin mo lang po ang bibig ko, Lord God, sa pag-share ng iyong word na lahat po kami, O Lord God, habang ako'y nagsasalita, ikaw ang manguna, Father God. Ikaw po ang mag-lead. Lahat po ito, Lord God, is para sa iyo. And we know, Lord God, na kasama ka po namin dito. We are inviting you, Holy Spirit. And thank you so much, Father God, na muli ginamit mo ako as your servants na makapag-share ng word ng iyong salita. Tinataas ko pong muli ang aming pag-aaralan ngayong gabi. O Lord God, o po kami kasama. Jesus' name. Amen. And amen. Bago po tayo mag-umpisa sa ating mensahe, sa passage na ating babasahin at namin, gusto ko po munang i-pour out yung picture na si Jesus is kumakatok. Ayan po, nakita niyo na po na kumakatok. Yung picture niya po. Anyway, anytime na nakikita ko po ang picture na yan, it's reminding me na ang pagkatok ni Jesus sa pintuan ng ating mga bahay, ating mga puso. May naalala po ako na palagi ko po naalala na pag nakikita ko po talaga yung picture na yon, yung Pastor Yoshida sa Japan po, na napakatyaga po na nagkumakatok sa pintuan namin. Maliliit pa po yung mga anak ko, kapapanganak ko pa lang po yun. Kilala ko po siya, pero since then, panay na po ang katok niya, nag-i-invite siya sa church, napakatyaga po niya. So, yung pagkatok na yan, napakalaking impact po sa akin, sa buhay ko. Ganon din po, share ko rin po, yung sa pagkatok na yan, dalawa po sila naalala ko, ang BF ko po, ang best friend ko, forever. Si Elaine po. Hallelujah. Kumakatok din po siya sa pintuan. Palagi po siya nagre-remind sa akin, sama ka sa church, sunduin kita. Madalas po nangangako ako, okay. Pero minsan nakakalimutan ko po. O sinasara ko po yung pinto. Pagkatapos ng church, kakatok na naman po siya. Napakatyaga niya rin po. Bibigyan niya ako ng may uwi po siya. Lalagay niya na lang po sa door. Dahil hindi ko pa rin po ako nagbubukas. Dahil gusto ko po magpahinga. Yun lang po ang time na makapagre-rest ako. And then, one time, may nilagay po siyang note sa pintuan o sa may labas po. Dahil nga hindi ako nagbukas, inano niya po, may note na ang prayer niya raw po sa akin, sa amin, kahit hindi po kami nagkasama gaano dito sa mundong ito, prayer niya kay Lord na
makilala ko rin daw po siya, si Lord, at makasama niya rin daw po ako at magkasama kami sa langit. Na-touch po ako doon. I knew it na tandaan ko po yun. So, napakahalaga po sa akin kapag nakikita ko itong pagkatok ni Jesus. So, nung one time po, bago tayo magbasa, sasabihin ko na po sa inyo, na nakita ko po uli itong pagkatok, in picture. Nung nagbukas po ako ng TV, ni-remind po sa akin ni Lord na i-share ko ang pagkatok. So, nanap ko po, sabi ko, pagkatok, here I am. Parang ganun po yung makatok ako. And then, yung pong wisdom na sinabi ko earlier, hiningi ko rin po kay Lord. Sabi ko, Lord, give me a wisdom na ma-share ko ito. Na maipakita ko po. Ma-share ko po itong word na ito. So, to make this story short, let's start. Pagkatok. Ang ating pong message, are you ready na po ba? Kasi talaga pong we need the time for this one. Talagang we need to set na maupo po tayo para makinig. O namnamin natin ito. Mapakinggan natin maigi. At ma-share din po natin. Hindi lang po ako ang mag-share, kundi kayo rin po ang makapag-share nito. Bago po ako mag-start dito sa aking mensahe, ask po ako ng leading ng Holy Spirit. Ang sabi sa akin ni Lord, share mo muna ang pagkatok. So, dapat po nasa hulihan yan, pero pinauna po ni Lord. Amen po ba? Ang message po natin nasa Revelation. Okay po, hallelujah, hallelujah. Nasa Revelation 3, verse 20 po. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Revelation, pahayag 3:20. Ang sabi po sa English, basahin po natin ang sabay-sabay. Behold, I stand at the door and knocking. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him and he with me. Amen. Amen. Ngayon po, sa Tagalog po, narito ako, nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag narinig ng ninuman ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, tahanan, at magkasalo kaming kakain. Amen po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, O Lord God Jesus. Hallelujah. Thank you po sa iyong word, O Lord God, sa binasa po namin ngayon. Ito po ang amin nanamnamin. Una po, ang mensaheng ito, para po sa 7 churches. Ang passage na ito po ay para sa 7 churches sa Revelation. Ito po ay na ating hindi lang po ito sa mga believer, pero mas po sa believer kasi sometimes po tayong mga believer na po medyo alam na natin, medyo meron na tayong konting pride. Pero you know what? As a believer, we need to more and more po na magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos, kay Jesus po. So, ito po sa 7 churches na ito sa Revelation ay ang sabi ng Ama, ng Diyos Ama, ng Father, the Father, to Jesus,
Ipinasulat niya po ito o sinabi niya kay Jesus at pinasulat naman po ni Jesus kay John na ang sabi po sa Revelation 1:19, no? Isulat mo ang iyong nakikita, ang mangyayari ngayon at mangyayari pa. Amen. Amen. Sa English po, write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. Amen. Amen and amen. So, it means to say na ito po isang babala o paalala. Amen po ba? Paalala sa ating lahat. Not only for the believer, but also for the non-believer. Amen po. Ang sabi po is, behold, di po ba? I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him, and he will be with me. Amen po. And according nga po to this passage, meron pong 3 word akong nagrema po na tuon ang aking heart, ang mind ko po, dito sa 3 message na ito. Ang number 1 po, I. Ako. I. Ang second po is heard. Narinig. Ang pangatlo po is door. Ang I po, ang ibig sabihin, Jesus. He stand. Nakatayo po si Jesus sa door. At saan sabi, yung pangalawa is here, anyone po, who hear my voice, ang boses ni Jesus. At ang door po, pangatlo, we have to open the door and welcome Him. Ang I po, meron po explanation po dyan. Ano po? Ang ano po, all this means is ay ang isang explanation ng invitation. That's it. That's our title po, invitation. Invitation not only for non-believer, it's also especially for us na mga believer na rin po. For everyone, for everybody. It's individual invitation po para sa ating lahat. Amen po ba? So, diyan ko po kinuha ang ating title, invitation. Ang invitation po is, for example, bakit tayo narito? O bakit po tayo nakikinig? O bakit tayo naging Kristiyano? O bakit po tayo tumanggap kay Jesus? O bakit po tayo nasa church? Bakit po? May nag-invite po sa atin. Kagaya nga po nung nasabi ko una, ang pastor po, naging matyaga sa pag-invite sa akin. Ang best friend ko, si Elaine, napakatyaga niya rin po. Sharing, invite, note na may binibigay niya. Kaya po ako narito ngayon, nagsishare sa inyo. Kasi po, dun sa invitation na yun, at ang impact sa akin, nung kumakatok si Jesus, dito sa puso ko, pinagbuksan ko po siya. Amen. Ayokong umiyak, pero po, every time na maalala ko, makikita ko ang picture na yun. It's reminding me, ang pagkatok ni Jesus, hindi lang po sa akin, sa atin po lahat na narito o nakikinig o nanonood itong ating kumakatok po si Jesus sa inyo. Ang lang po is kung paano natin bubuksan ang pintuan. So, ang explanation po dito is just Jesus nga po, is standing at your door knocking. He's waiting. Naghihintay po siya, gaya nung pastor na naghihintay sa akin. Gaya nung best friend ko na palagi naghihintay. Pero hindi po sila nag-disappoint. Hindi po sila tumigil. Hindi po sila
give up. Hindi po. Ganyan po si Jesus sa atin. Hinihintay niya po tayo. He never gave up for us. Because why? He loves us. Mahal niya po tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ng ating Diyos. At tayo pong lahat sa pagbukas at ng ating pintuan, ng ating heart sa pagkatok ni Jesus. Noon lang po siya papasok. Hindi po siya nagpupus. Hindi niya po tayo, buksan mo na yung pinto. Hindi po ganun. Hindi rin po naging ganun yung pastor, Yosida, at saka yung best friend ko. They just keep knocking. They just keep inviting. Hindi sila nag-give up sa akin. Kaya, to God be the glory. Hallelujah. I'm here. Nag-share po ako sa inyo kung paano, kung ano ang ginawa ni nung nag-impact sa akin nung pagkatok ng mga pastor ko at ang pagkatok ng best friend ko. So, ang imaginary po ng standing at the door at ang knocking, represented po talaga to ng invitation ni Jesus para sa lahat po sa ating. He's just waiting patiently for us to respond. Amen po. No, ngayon po, yung hear, narinig. If we hear His voice, it means recognizing. Kailangan ma-recognize natin kung sino man po talaga yung kumakatok. Sometimes meron po kumakatok, sale. Di po ba? Nagsisales po sila. Sometimes po yung mga Jehovah Witness, madalas po kumakatok yan sa mga bahay-bahay. No po? Pero, we have to recognize na ang calling o yung kumakatok na yun at mapapagbuksan po natin, huwag po tayong mag-atubiling buksan kapag narinig natin ang boses ng kumakatok through the Holy Spirit. Natuturuan niya po tayo. Si Jesus po yun. Amen po. Ngayon po, yung sa pangatlo, yung door po, represent ng our heart. Our heart po yan. Yung door po, yun po yung door ng puso natin. Yung pagkatok na yun, yun po yung ini-invite. Tayo po mag-invite kay Jesus. At ini-invite din po, pag pumasok po tayo, maraming ibibigay si Jesus sa atin. Ang sabi nga po, He is the only way through the Father. And He is the light in this world. And we are just His disciple. Nakagaya ko po, yung kumatok, pinagbuksan ko si Jesus. Pinapasok ko po siya sa puso ko. Kaya nandito po ako nakakapag-share ngayon. Amen po. So, continue po natin ang door. Yun nga po ang sabi ko, is represented ng ating mga heart. Sa mga believer po or even non-believer, especially, doon po sa mga tumanggap na ito, but they don't fully, hindi po nila fully inopen ang door. Pag may kumatok po, kinatok tayo ni Jesus, at naging Kristiyano tayo, we have to fully open the door. Huwag po nating sisilipin lang ganun. Ay, si Jesus. O ay, salesman. Or ay, naku, ano na naman ba yan? Yan po tayo. Natural po yan as a human being. Yun pong ang mga sinasabi natin. But, wag din po tayong maging one-day Christian. Ang ibig ko po sabihin, napakasad po talaga na sometimes pupunta lang po tayo sa church. Tinanggap nga po natin si Jesus pero not fully open, di po ba sabi ko? At even though na tayo mga Kristiyano na, hindi po makita sa atin a real Christian. Na hindi ko po ayoko po sabihin na lahat.
Pero mostly, kahit mga Kristiyano po, palagi nagsasara rin po ng pintuan nila. Hindi nila binibigyan ng time o nagbibigay ng effort sa ano. Kung as a being Christian, meron po tayong mga rules na gusto natin sundin natin to make our intimacy kay Lord. Na maging ano po siya, yung maging ano po natin na maging Jesus is a good example po na pagsunod. So, i-open po natin widely ang ating mga door. It means door po ng ating puso. Ang sabi po, di po ba, once you accept Jesus as your Savior, number 1, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind and your strength. Ang ating mga lakas. Amen po ba? Ay, naku, amen po ako dyan. Amen na amen po ako dyan. No? And once na inopen po natin ang ating mga door, ano po, sa papasok si Jesus, and we have a good, yan ang pinakagusto ko po. Ang ating intimacy, ang ating relationship, pag ginano nyo po ang kamay nyo, di po ba, nag-iisa po siya. Relationship natin, ang deeper relationship natin, ang paghayo natin, ang pag-ask natin every time, natatanungin natin, Lord, how could I serve you? Use me, here I am. Yan po isa sa aking mga word. Every time, Lord, andito ako. Use me. Ano po gusto niyong gawin ko sa iyo sa araw na ito? Paano ako makakapag-serve sa iyo sa araw na ito? Ano po? Ang pinakaano po nito, yung pong pag tayo'y nagbukas ng pintuan para kay Lord. At pumasok po siya sa atin. Pumasok siya sa ating tahanan. Talaga pong yung ating buhay maraming pagbabago. Dahil siya po nasa gitna natin. Na nagsishare po. Ano po? At isa pa po, sa pagpasok, sa pag-invite natin kay Jesus, come in. Marami po tayong makikitang o malalaman na naging pagbabago sa ating buhay na hindi natin na, ay, bakit ganun? Parang iba na ako. Ay, parang hindi na ako ganun sa, hindi na mataray, hindi na maingay. Parang ganun po. No po? Iyan po ay invitation. So, I stand for Jesus. Here, marinig po natin through the Holy Spirit ang boses ni Lord. Yung pundor is yung door po ng ating mga puso, ng ating buhay. Sa conclusion po natin, dito na po tayo sa conclusion. Bilis, Parang gusto ko pa mag-share. Pero sa conclusion po, kasi ang gusto ko po, magkaroon po ng time na makapag-open po tayo. Lahat po tayo makapag-share. Alam ko po na may nagrema sa puso nyo, sa isipan nyo, sa pakikinig at panonood nitong ating video ngayon, ng ating midweek service. Mag-uunahan po tayo na ma-share. Ay, ganito nga po pala. Ganito ako. Nung may kumakatok po. Ganyan. Share your experience. Share your testimony. I-share po natin. Huwag po tayo mahiya na malaman ng buong mundo kung paano tayo binago ng ating Diyos. Nung simula nang tinanggap natin, pinagbuksan natin si Jesus sa ating pinapasok po natin siya sa ating mga puso. Yun po i-share natin. Huwag po natin ikahiya. Kasi pag kinahiya po natin ang pag-share ng ating testimony, parang ikinahiya na rin po natin si Jesus. Amen po ba?
Hindi po natin dapat ikahiya. Dapat po natin ipagmalaki at ipagsigawan sa buong mundo, all over the world. Preach the gospel and how God changed you from darkness to lightness. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi po ako galit. Gusto ko lang pong marinig yung maigi. Ang leading ng Holy Spirit. Hallelujah. Hindi po sa akin. Ito po galing sa Diyos. Sa ating Diyos. So, ang conclusion po natin, andito po. Ang invitation po talaga is para sa lahat. But, meron pong nasa but. Pero, yun sa Tagalog, it's our own choice. Sa atin po, sa pagdidesisyon natin. Our own choice. Our own decision. If we accept the invitation of Christ to open the door and let Him in. Let Him in, ha? Pinapasok natin siya. Ano po ang promise ni Jesus? Ne? He will never, ever, never leave us nor forsake us. Sa Hebrews 13:5 po yan. So, mga kapatid, brothers and sisters, believer or non-believer, Jesus is waiting. Jesus is waiting patiently. He's not forcing you. Hindi niya po tayo pinuforce. We have our own will. No? So, if we really let Him, let Him to pumasok sa door, sa bahay, sa puso natin, we can have, ang sabi ko po na, a deepest relationship, fellowship, intimacy, sa whole life po natin, ang relationship natin sa Kanya. Kasama po natin si Jesus. Wherever we go, whatever we do it for Him. Dahil kasama po natin siya. The Holy Spirit na naglilid po sa atin. And one more, this is the best. Jesus is our best friend. It's gonna be our best friend po. Hallelujah, amen. Di po ba? Magiging best friend po natin siya. Dahil palagi po tayong kasama niya. Palagi po tayong inaalalayan niya. Palagi po tayong pinaalalahan. He always reminding us. Oh, you have to do this, to do that. Na kailangan po natin gawin. Amen po. Amen. So, wag po nating i-refuse. Don't refuse the invitation. If we open our house, ilang beses ko na po sinabi yan. House, heart, allowing Him to work in our life. Let's just let Jesus work in our life. Pabayaan po natin si Jesus ang mag-lead sa atin. Not by our own, but si Jesus. So, ang question ko po, will you let Jesus in? That's my question. Let us pray. Father God, hallelujah. Marami pong salamat. Maraming salamat, Lord. Muli, ang iyong salita, aming narinig, ang message mo na aming ninamnam. Lord, ang pray ko po na nagkaroon kami ng understanding
naintindihan namin ang salita niyo. Dinamnam namin, pinasok namin dito sa aming puso ang invitation mo para sa amin. Hindi lang po sa tinanggap pa namin o doon po sa hindi pa po tumatanggap. Lord, I pray that they will accept you. Sa mga bago po na hindi pa nakakakilala kay Jesus, just open your heart. Let Him in. Papasukin po natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating bahay. Kasi pag pumasok po si Jesus sa bahay natin, pati po ang family natin masisip. Lord, di po ba sabi mo, isa sa pamilya ang masay, lahat masisip. And prayer is the best. So Lord, ipinagpapray ko po, itinataas ko po lahat ng aming mga pamilya, mga believer o non-believer, na more and more magkaroon po kami ng deep relationship sa iyo. Ikaw po manguna sa buhay namin, O Lord. At marami pong salamat, O Lord God, muli. Ginamit mo po para magsalita. Thank you, Father God. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you for your leading. Lord, I pray na kung meron man po na masama ang katawan ngayon o not feeling well, I'm asking for the healing. Healing for all the sickness. Healing. Healing. Healing, Father. Hindi ko alam, pero I feel, O Lord God, somebody need a healing right now in the name of Jesus. Nothing is impossible to you, Father God. Sabi mo po, by your stripe, we are healed. Amen po, tinatanggap po namin yan. At ang financial po, O Lord God, yung mga kailangan namin financial, ikaw din po ang magpo-provide. Dahil po, ikaw ang aming provider, O Lord. Lahat po, ikaw ang nagpo-provide. At pakaingatan niyo po lahat ang iyong mga anak, O Lord God. Dito po kami, O Lord God. Buong puso nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, O Lord. Healing, financial need, at ang faith, O Lord God, ang wisdom, overflowing faith ang hinihingi ko po sa iyo sa bawat isa sa amin, O Lord. At wisdom po na maintindihan namin lahat ang iyong salita na hindi lang po kami nakinig, kundi na ipanunay po namin at na-share po namin kung paano po kami binago, kung paano ka kumakot sa aming mga puso, kung paano mo kami in-invite na mag-join, O Lord God, sa iyo, O Lord. Thank you po, Father God. We are here, Father God. Use us to spread your word all over the world, O Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you po so much, mga kapatid, and good evening po ulit sa inyong lahat. Sharing time na po. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus.